Nabasa nyo na ba yung bagong post ni Attorney Glenn Chong? Attorney pa ba siya or soon to be ex-attorney? Sabi po dito sa kanyang post, Marcos Bridge is falling down, falling down, falling down. Marcos Bridge is falling down. Cause of fierce lady. Sabi niya, kantahin nyo na at i-post para masaya. Baka bukas wala na sila. Hindi kaya si Glenn Chong ang falling down na? Or yung kinaaniban niyang grupo ang falling down na? Pag-usapan nga natin itong si attorney or soon to be ex-attorney Glenn Chong. Meron po kasi siyang 3 disbarment case. At ito ang kanyang pinagkakaabalaan ngayon. Well, bukod pa dun sa kanyang tuloy-tuloy na paninira kay First Lady, pinaghahandaan niya po yung disbarment case na yan. Yan kasi mga kasong yan ay nagmula sa mga hate speeches niya doon sa 3 rally or yung prayer rally ng grupo ni Digong. Hindi po ba, sabi pa niya, sasampalin daw niya si First Lady. Harap-harapan, bibigyan niya ng mag-asawang sampal. So, meron na palang nagsampa ng disbarment case sa kanya. Ngayon, ang gusto ko lang bigyan ng reaction ko ay yung ginawa po ni Attorney Vic Rodriguez kung saan parang nilaglag niya itong si Glenn Chong. May nagsabi lang sa akin na bigyan ko daw ng reaction itong video ni Maharlika kung saan naging guest niya si Attorney Vic Rodriguez. Nagulat ako sa naging sagot ni Attorney Vic Rodriguez kay Maharlika na hindi rin inasahan ni Maharlika na yun ang isasagot ni Vic Rodriguez sa kanya. Hindi po ba hanggang ngayon pinaninindigan ni Glenn Chong na nagkaroon ng dayaan nung nakaraang eleksyon at sinabi niya na nakipagkuntsaba si Lisa Marcos sa Smartmatic para panalunin si Bongbong Marcos. At yan din naman ang sinasabi ni Maharlika. So parang merong post si Maharlika na sasagutin na ni Attorney Vic Rodriguez si Lisa Marcos tungkol dito sa pandarayang naganap. At nirepost pa ni Glenn Chong nang hindi inasahan ni Glenn Chong kung ano ang sasabihin ni Attorney Vic Rodriguez. Pero panoorin muna natin kung ano yung sinabi ni Glenn Chong. Pinaninindigan ko ang sinasabi ko. Hindi si Marcos legitimately elected. Dahil sa improper meeting, illegal meeting nila ni Lisa Marcos at ang owner ng Smartmatic. Sinong nagsabi? Si Lisa Marcos. Yan po ang sinabi ni Glenn Chong. At pinaninindigan niya na nagkaroon ng dayaan. So itong si Maharlika parang in-interview si Vic Rodriguez sa kanyang live stream. Napanood ko rin ito kay Streetwise. At dun sa kanya hindi niya maipakita ng buo yung video ni Maharlika dahil nagka-copyright daw si Maharlika. So ako, word for word na lang po, sasabihin ko sa inyo kung ano ang naging daloy ng pag-uusap ni Maharlika at ni Attorney Vic Rodriguez. Ito po, unahin natin kung ano yung tinanong ni Maharlika. Meron kasi nagpadala ng tanong kay Maharlika para tanungin si Attorney Vic Rodriguez. Sabi ni Maharlika, Attorney Vic, panghuling katanungan, naniniwala ka ba sa sinabi ni Attorney Glenn Chong na tumulong ang Smartmatic sa pagkapanalo kay Marcos Jr.? So ito ay huling katanungan ni Maharlika kay Attorney Vic. Na siguro kung nalaman lang ni Maharlika na ito ang isasagot ni Attorney Vic, hindi na sana niya tinanong. Sagot ni Vic Rodriguez, nagkausap na kami ni Attorney Glenn dyan. Sabi ko, in all honesty, I have to be brutally frank about this and with you, Maharlika. Hindi ko pwedeng sabihin na produkto si President Marcos ng Smartmatic. Dahil kako, nakita ko Glenn, pinaghirapan ko eh. Hindi ako natutulog eh. Talagang pinaghirapan ko yan. Lahat ng nalalaman ko na pwedeng i-apply sa dito sa kampanyang ito ng 2022. Ibinuhos ko. Now, if you have proof, present it. And pareho naman tayong abogado. Titingnan ko rin at kung kapanipaniwala, baka pag-isipan ko. Pero sasabihin mong produkto siya ng Smartmatic, kako hindi yan. Hanggang ngayon, titindigan ko. Nanalo si Bongbong as President. Fair and square. Yung sinasabi nyo lately, ang sinasabi nyo
hindi ko kayang sagutin yun. Kailangan doon presentation of evidence, technical, substantive, and otherwise. Pero yung sinabing nanalo, nanalo si Bongbong, nanalo si Pangulong Marcos. Siya ang totoong Pangulo. Pero kung dinagdagan yung boto niya, wala pa akong conclusion ngayon dyan. Until and unless I see proof that could establish na dinagdagan yung boto niya, maaari akong maniwala. Yun yung final count ha. Tapos ipinakita si Maharlika. Kung makikita nyo lang yung mukha ni Maharlika na hindi siya makapaniwala doon sa sinagot ni Attorney Vic Rodriguez. Hindi niya akalain na ilalaglag ni Vic Rodriguez si Glenn Chong. Live stream ito. So, hindi pwedeng i-edit kagad ni Maharlika yan. Pero kung napanood nyo, andun pa ba yung portion na yan? Kung saan nilaglag ni Vic Rodriguez si Glenn Chong? At ano kaya ang masasabi ni Glenn Chong? O pinaninindigan ni Glenn Chong na nagkaroon ng dayaan. Pinaninindigan din ni Vic Rodriguez na walang dayaan. Na nanalo si Pangulong Marcos fair and square. Sino sa dalawang attorney, sa dalawang abogado ang paniniwalaan natin? So, sunog na sunog si Glenn Chong dito. Ano naman ang sinabi ni Maharlika dito sa sagot ni Vic Rodriguez? Ang nasabi na lang ni Maharlika, yeah. So, ako naman, Attorney Vic, mag-a-agree ako talaga sa'yo na nanalo. Ay, nako, kung kayo nanonood pa kay Maharlika, dito nyo makikita kung gaano kasinungaling si Maharlika. Nung nilaglag ni Attorney Vic si Glenn Chong at sinabing walang dayaan na nangyari at yan ay pinaninindigan niya na nanalo si Bongbong, nanalo si Pangulong Marcos, well, yun naman ang nagustuhan ko kay Vic Rodriguez, na kahit na siya ay antay na, nandun pa rin yung paggalang. Hindi tulad ni Glenn Chong at itong si Maharlika. Si Glenn Chong ang tawag pa nga kay Marcos, Bobong Marcos. Lalong-lalo na si Maharlika. Tapos sasabihin ni Maharlika, so ako naman, Attorney Vic, mag-a-agree ako talaga sa'yo na nanalo si Marcos Jr. Ay, hindi ko talaga mapigilan tumawa dito kay Maharlika. Nag-agree siya kay Vic Rodriguez at ang sabi niya, mag-a-agree daw siya na talagang nanalo si Marcos Jr. Pero kung matatandaan nyo at kung napanood nyo yung video ni Maharlika, siguro mga a year ago yun, iba po ang kanyang sinasabi. Sabi ni Maharlika, nakipagsabwatan ka Lisa, Bongbong, nakipagsabwatan kayo sa Smartmatic. Hindi nyo pwedeng isinungaling ito. Kaya nananawagan ako, yung mga maingay noon, CBCP, mga leaders, isama nyo na ako ngayon. Dapat tuligsain itong Gigimonyong pamilyang ito dahil si Lisa ay nakipag-usap nung Marso sa Smartmatic. Kaya kong tayuan ito kahit saan tayo dalhin, Lisa. At nandiyan ako May 9. May mga foreigners pa kayong inimbita during the elections. Bawal yun. O, kita ninyo. Hanapin nyo yung video niyang yan. Pinaninindigan niya na nakipagsabwatan si Lisa at si Bongbong sa Smartmatic. At sabi niya, paninindigan daw niya yan kahit na saan kayo dali. Bakit kay Vic Rodriguez hindi niya pinanindigan? Di sana kinontra niya na kagad si Vic Rodriguez at sinabi niya, hindi nanalo si Bongbong dahil nakipagkuntsaba si Lisa Marcos sa Smartmatic. Titindigan ko yan kahit na saan tayo makarating. Kay Vic Rodriguez pa lang pala, titiklop na kagad si Maharlika at bumaliktad na kagad. Ang sabi niya, nag-a-agree daw siya kay Vic Rodriguez. Sabi pa pala ni Maharlika, at doon niya sa pinipresent ni Attorney Glenn Chong, sige, kami na lang. Sabi niya, sige, kami na lang mag-usap noon. Saka naiintindihan ko din naman talaga. Ano kaya yung naiintindihan talaga ni Maharlika? Naiintindihan niya na nagsisinungaling si Glenn Chong? O naiintindihan niyang nagsisinungaling si Vic Rodriguez?
Pero hindi eh. Umagri siya sa sinabi ni Vic Rodriguez na walang naging dayaan. At kahit na magmukha siyang sinungaling sa kanyang sariling live stream, sa sarili niyang channel, nag-agree siya kay Vic Rodriguez. Paano ngayon lulusutan ni Maharlika itong sinabi niyang nag-a-agree siya, samantalang a year ago, sinabi pa niya, paninindigan niya na nakipagsabwatan si Lisa Marcos at si Bongbong sa Smartmatic. Sounds familiar? Parang may naaalala ko dun sa minura si President Bongbong Marcos, tapos kinabukasan hindi naman daw niya minura at kahit patayin siya na 1,000 beses, wala daw siyang sinasabi. So nakita niyo yung pattern? Pare-pareho po sila. Kung ano yung leader, siya din yung mga tagasunod. So ano to? Another laglagan? Pansinin niyo po, sunod-sunod ang laglagan dyan sa grupo ni former President Rodrigo Duterte. Naalala nyo nung nilaglag ni Salvador Panelo si Amy Marcos at gustong ipahiwatig ni Panelo na salingkit lang si Amy Marcos sa mga Duterte, na hindi naman welcome si Amy Marcos sa pamilya Duterte. Natandaan nyo rin nung nilaglag ni Salvador Panelo si Harry Roque, nung sinabi ni Harry Roque na nagkaroon ng gentleman's agreement between Duterte and China, tapos sabi naman ni Panelo, wala daw gentleman's agreement at nagpapakalat lang ng chismis ang nagsasabi nun. Sino ba ang nagsabi nun? Hindi ba si Harry Roque? Hindi ba nilaglag din ni former President Duterte si Harry Roque? Tapos ito naman ngayon, si Atty. Vic Rodriguez na ngayon ay antay na rin, nilaglag naman si Glenn Chong. Mag-usap-usap naman kayo sa grupo ninyo. Dapat iisa lang ang naratibo ninyo para hindi nasisira yung kredibilidad ninyo. Ano ngayon ang sasabihin ni Glenn Chong na Marcos Bridge is falling down, falling down? Kantahin nyo na daw at baka bukas wala na ang pamilyang Marcos sa Malacanang. Nananaginip ng gising itong si Glenn Chong. Ikaw ang malapit ng madisbar. At paano yan? Kasamahan mo dyan sa DDS, ang mismong naglaglag sa'yo. At titindigan din niya na nanalo si Pangulong Marcos na siya ang totoong Pangulo, na tulad din ni Glenn Chong at ni Maharlika na paninindigan din nila na nagkaroon ng dayaan na nakipagsabwatan si Lisa Marcos at si President Bongbong sa Smartmatic. So nakikita po natin ngayon kung ano ang nangyayari sa grupo nitong mga DDS na to, na ang tanging hangarin ay ibagsak ang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Yung mga kapalpakan po nila ang sumisira sa kanila. Bakit kaya? Without President Bongbong Marcos lifting a finger, gusto kong isipin na langit na ang lumalaban para kay President Bongbong Marcos. Sige, pansinin ninyo kung ano ang nangyayari sa grupong to ni ex-President Rodrigo Duterte. Unti-unting nababalatan yung mga ginawa nilang palihim, yung gentleman's agreement na yan. Tapos sila-sila, hindi sila makakatugma ng mga sasabihin, nagkakalaglagan na. Kaya po, hinding-hindi magtatagumpay itong grupo ni former President Rodrigo Duterte na ibagsak ang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Bakit po? Dahil langit na mismo ang nakikipaglaban para hindi magtagumpay itong mga taong may masamang balak na guluhin ang bansang Pilipinas. Hinding-hindi po mananaig ang kasamaan. Unti-unti pong ini-expose ng langit ang mga pinaggagawa nitong grupo ni Duterte. So kahit na anong ngaw-ngaw ni Harry Roque, kahit na araw-araw pa siyang tumira sa gobyerno ni President Bongbong Marcos, kahit na magngangaw-ngaw pa si Glenn Chong, at kahit na anong paninira ang gawin ni Maharlika, hindi po kayo magtatagumpay. Dahil paano naman kayo papanigan ng langit kung ang mga lumalabas sa bibig ninyo ay pagmumura, panlalait, puro kasinungalingan, pangliliit, panghahamak? Sa tingin ninyo papanigan kayo ng Diyos sa ginagawa ninyo? So siguro kailangan magbago kayo ng strategy, magbago kayo ng style. Bumait-bait naman kayo. Bawasan niyo yung pagmumura, bawasan niyo yung panglalait, bawasan niyo yung panghahamak, yung ginagawa niyong character assassination, at baka maawa ang langit sa inyo at ibigay yung hinihiling ninyong matanggal si President Bongbong Marcos sa kanyang pwesto, na hinding-hindi po
mangyayari. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magsama-sama po muli tayo sa susunod na Usapang Tito Manya. Diyos ti Agnina, peace.